Paulit-ulit na lang sabihin ko sa inyo, ang bilis-bilis ng araw. Ang bilis-bilis ng araw. Alam niyo, pag dumadating na yung Miyerkules, feeling ko noon dumadaos-dos na yung araw. Gising mo, linggo na naman. But I'm so thankful to God. Nakikita ko kayo dito at yung ating mga bagong kasama naririto, sila, nasaan si Faith? Biglang lumaki yata si Faith, di ba? Nasaan si Faith? May sakit. Papag-pray natin. Yung kasama ninyo, kapatid nyo rin. Anong pangalan mo? Shirley? May. Yan, si Shirley May. Palakpakan po natin si Shirley May at nakarating siya dito sa lugar na ito. It's so wonderful that we see day by day na nagkakaroon ng bunga yung ating pagpapagal. Now, it may not be as grand or big as you would expect, but for us na alam kung ano yung iniutos ng Panginoon, once na nakita mo yung nagbubunga, ay tuwan-tuwa ka na. Meron kami noong puno sa likod ng bahay. Para tong makopa, pero galing Samar, pero maliliit yung bunga niya. Ano yung tawag doon natin? Tambis. Ayan. Ang tagal-tagal nakatanim nun doon sa likod ng bahay. Tumataas na, pero hindi namumunga. Kasi akala nga namin hindi na siya bubunga. Pero after several years, saka siya nag-umpisang naglabas yung parang, maliliit lang talaga yan, yung bunga niyan. Una yung mga 2-3 piraso yata yung unang lumabas. Pero nung lumabas yung 2 at 3 piraso, para kaming mga tao sa mula, di ba? Tuntua kami, nakakita kami nung tambis, Unang time makakita ka ng tambis dito sa Katagalugan. Kasi ito nga ay galing sa Bisaya, It's the same excitement that we feel every day kapag nakakakita kayo ng bunga ng Panginoon. Kahit nakakapuranggit yan, kahit gatambis lang yan, ina-expect yung makopa, yung malalaki, pero tambis lang siya, maliit lang. Tuntua ka pag nakita mo yung nagpipink na yung itsura ng ng bunga na yon. But that was the beginning ng regular na pamumunga noon. Every summer, yung likod ng bahay namin noon, kahit maliit lang yung likod ng bahay namin, ang daming ang daming tanim ni Mama doon. Merong chiko, may tambis, mayroong duhat, mayroong yung apple mango, may santol, may buko, may kaimito. Kumpleto kami doon sa maliit na garden na yon. Kaya kapag summertime, hindi na kami kailangan lumabas pa, sa bakuran. Doon na makukuha mo na lahat. Ako, umakit ako ng santol. May dala-dala akong tabla, kutsilyo, at saka asin. Doon ako maglalagay ako ng tabla doon sa pagitan ng 2 sanga. Uupo ako doon, may dala-dala ako asin. Doon ako nagbabalat ng santol. Sariwang-sariwa, kukunin mo ganyan. Pero hindi ko kaya yung ginagawa ni ate. Yung kinakain yung buto ng santol. Nilulunok. Pero ngayon hindi niya na ginagawa. Nakita pa niya yata sa YouTube na bawal pala yun kasi naiipon yung buto sa tiyan. Anyway, we are so thankful to God na nakita natin yung mga bunga na yan dito sa maliit na hardin. Kayo, bawat isa sa inyo, bawat isa sa atin ay isang uri ng puno. Iba't ibang klase ng puno tayo. Walang isa sa atin, kahit anak natin, kahit na isa sa atin ay kamuka ng bawat isa. Na eksaktong-eksakto. Each of us is unique in our own way. Kahit sa paningin ng Diyos. Kaya, pag tinignan tayo ng Panginoon dito, iba-iba itsura natin sa hardin niya. May mukhang makopa, may tambis, may santol. Lahat tayo ay bahagi ng isang magandang uri ng hardin na ito. Kaya, ang bawat isa sa atin, bawat isang puno sa atin ay importante sa hardin ng Panginoon. And remember that, na bawat isa sa inyo, importante sa hardin ng Panginoon. Wala sa ating na
Yung sasabihin mo, ay yan, wala yan, deaf lang yan. Parang ano lang yan. Ano ba yung maliliit na bunga? Aratilis lang nga yan. Walang ganun, Lahat yan, importante sa Panginoon. And today we will continue with our series on about Jesus being seen for us. Hindi kasi natin ito matatapos ng isa lang. Ito ang pinakamahalaga na konteksto ng ating pananampalataya. Pag binasa mo yung buong New Testament, it must always be read in this context. Ang ending nito is that Jesus became sin for all of us. Because ito yung dahilan ng pagkakapako sa krus at ito rin ang dahilan kung bakit ikaw ay naligtas. Dahil si Jesus ang naging kasalanan sa iyo. Ito nga yung binasa natin na God made Him who had no sin to be sin for us so that in Him we might become the righteousness of God. This was our topic last week. Kaya ang pinag-usapan natin, bakit namatay si Jesus para sa atin? Why? So that you can be right with God. Para maging tama ang ugnayan natin sa Panginoon. Bakit? Why do we need to be right with God? Bakit kailangan nating maging tama ang ugnayan natin sa Panginoon? Ito ay dahil sabi sa Romans chapter 3 verse 23, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord." So bow down our heads and pray. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for your words. Salamat sa salitang ito. Nawa, Panginoon, sa pamamagitan nito, mabuksan ang aming puso at isipan. Bata man o matanda, maunawaan namin, O Diyos, ang lahat ng bagay na nais mong ihayag sa amin ngayon. Ito, Panginoon, na aming dalangin sa iyo sa pangalan ni Jesus. For the wages of sin is death. Sabi ng Diyos. Ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Katakot yun, di ba? Pag ikaw ay nagkasala, you are destined to die. Your eternal damnation. Ibig sabihin nun, wala ka doon sa pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Which is very scary, nakakatakot ito. Kasi if we think about it, sino ba sa atin yung walang kasalanan? Again, paulit-ulit natin dinidiscuss yan, You have to be truthful to yourself. Hindi ako makikipagdebate sa inyo, hindi ako makikipag-argumento sa inyo about yung kasalanan ng bawat isa sa atin. Because tayo, bawat isa sa atin, alam natin, may kasalanan tayo. The only problem is, many Christians today, kahit napapanood mo sa internet, sa YouTube, Facebook, whatever, there are people na nagpo-profess kunyari na sila ay Kristiyano. Napanood ko ito doon sa YouTube, mga Amerikano. Yung isa, parang porn star na nagsasabi na siya ay Christian. Pero gumaganap siya sa porn movie. Tapos yung nasa kabilang table, lalaki naman na Kristiyano. Sabi niya, Kristiyano siya. Pero doon sa harap ng babae, sinasabi niya doon sa babae na, yung mga lalaki, sasabihan ko na pwede namang humanap ng ibang babae, hindi ikaw. Pwedeng iba ang maging mapangasama, pero hindi ikaw. Diretsahan yun sa harap niya. As magko-coach siya ng Bible verses, tapos hihiyain niya yung babae sa harap niya. At pagkatapos magmumura siya. Pagkatapos siyang mag-quote ng Bible verse, siya ay magmumura. Yung F-word, paulit-ulit ang sinasabi habang sila ay nagdedebate doon sa programa na yon. And then iisipin mo, tanungin mo, sino kaya dito ang totoong Kristiyano? Yung isang porn star na nagsasabi na siya ay Kristiyano o yung isang Kristiyano na panay na nililibak yung kanyang kapwa at pagkatapos minumura pa ng live. Hindi ko lang kung yan ay television program or podcast lang iyon na nasa internet. But this is what is happening in the world today. Yung kasalanan,
ginagawang instrumento or weapon ng bawat isa sa isa't isa. And they claim that their sin is lesser than yung sin ng iba. Kaya marami kang mabdidinig ng mga Kristiyano na sasabihin, at least hindi ako mamamatay tao. At least hindi ka ako nagnanakaw sa gobyerno. As if yung kasalanan natin laging mas koonti doon sa ating kapwa. But look at what the Bible says. May sinabi ba yung Biblia na yung mas kaunti ang kasalanan, hindi mamamatay? Meron bang ganon? None. Sin is sin. Iisang kategory lang tayo. Ang kasalanan ay kasalanan ay kasalanan. Lahat yan, ikamamatay nating lahat. And no one can actually say na siya ay mas makatwiran kaysa sa atin. Marami nga lang mas makapalang muka, na nagsasabi na kaya nanlilibak ng ibang denominasyon, ng ibang relihiyon, ng ibang kapwa Kristiyano. Sapagkat ang pakiramdam nila, sila lang yung righteous. Sila lang ang tama. At sila lang ang ililigtas ng Panginoon. Now, tama ba ito, that merong mas righteous kesa sa bawat isa sa atin? Tayong mga nasa lupa, is it accurate to say that some of us are more righteous than the others? Now, in Romans chapter 3, verse 10 to 11, ito naman ang sinasabi. As it is written, there is none righteous, not one. There is none who understands. There is none who seeks after God. They have all turned aside. They have together become unprofitable. There is none who does good. No, not one. Okay? Yung pinag-uusapan dito sa Romans ito, yung nagkukumparahan yung mga tao tungkol sa Hudyo, mga Jews, at saka mga Gentiles. Diba, kaya noon, nagtatalo na sina Apostol Pablo, sina Peter, tungkol doon sa, anong pinagdidebatihan nila? Yung pagtuli. Sino ang ligtas? Yung tuli ba o yung supot? Diba? Yun ang pinagdidebatihan noon. Because the Gentiles are not circumcised. Only the Jews are circumcised. So, sino ngayon ang ligtas? So, ang focus ng mga Hudyo noon ay dapat yan circumcised. Ang maliligtas lang ay yung circumcised at hindi yung mga hindi circumcised. Because yung mga Gentiles did not practice circumcision. Because ang focus ng mga Kristiyano noon, mga early Christians, kahit Kristiyano na noon, tinatawag na nilang Kristiyano yung mga sarili nila, because they are supposed to be followers of Christ, there is still a debate as to the form of our faith. Yung forma, yung wangis ng ating pananampalataya. Pag hindi kay katuli, ay hindi ka ligtas. Pero pag sinabi natin yun, ang nagligtas ba sa atin ay yung manunuli? Paano yung mga babae? Na hindi naman tinutuli. Diba? Kapag naging focus natin ay yung circumcision, parang yung paghiwa dun sa ari mo, yun ang nagligtas sa iyo. Ganun ba yun? Hindi itong tao na ito na ipinako sa krus, hindi ito yung nagligtas sa atin, kundi yung pagkakatuli sa akin. Kaya ito ang debate at sinasabi dito ni Apostol Pablo, sa totoo lang, wala silang pagkakaiba. Bakit? Kasi lahat yan nagkasala. This is what Paul is actually telling us. Lahat yan nagkasala. Lahat tayo nagkasala. Wala tayong pagkakaiba. Iba-iba lang tayo ng uri ng kasalanan, pero ang totoo, lahat tayo
nagkasala. Not one of us is righteous. Not one, sabi ni Apostle Pablo. Look at that, It's absolute. There is none righteous. No, not one. Kahit isa, walang makatwiran sa mata ng Panginoon. And that's the truth. None of us is righteous before the eyes of the Lord. Kahit anong gawin nyo, magtatumbling man kayo dyan sa harap ng church, magkakanta kayo dito, kahit ano ng ministry ang pasukin nyo. Bulag, pipi, bingi, tulungan nyo na lahat. That is still not equivalent to the righteousness of God. It's still not equivalent to the righteousness of God. That is why Jesus had to die. Kasi yung righteousness lang na perpekto ang pwede nating iharap sa Panginoon. Kaninong righteousness? Sa'yo? Sa'yo? Righteousness mo? With all honesty, right now, without Jesus Christ in you, can you go to God the Father and say, Jesus, Lord, ito na ako. Ako yung matagal mo nang hinihintay. Ako yung nuknukan ng bait dito sa lupa. Lahat ng ministeryo, ginawa ko. Sinunod kita. Lumakad ako sa gusto mo. Can you say that? The Lord gave 10 commandments na lang. 10 commandments na lang. Binigay ng Panginoon. Nasunod mo lahat yon? Yung 10 commandments? Are you keeping it up until today? Wala kang nava-violate sa 10 utos ng Panginoon? Hindi ko po tinatanong yan para sagutin ninyo. It's just for you and God to think about it. Ito ay pagsusulit ng Panginoon sa atin. Am I keeping it? Yung 10 commandments na ito. Sinimplihan ng Diyos. Sinimplihan ng Diyos. Hindi kaya yung 10. Dalawa na lang. Dalawa na lang. Kaya? Dalawa na lang, ha? Nagagawa pa ba natin din yun perfectly? Yung 2 utos ng Panginoon? Hindi pa rin. We still couldn't do it. We still couldn't do it. That's why makikita ninyo yung pangangailangan natin ng tagapagligtas. Because the Lord knows you can't do it. Kasi kung kaya mo yan, papadala ko pa ba ako yung Ama, Diyos Ama sa langit? Papadala ko pa ba yung anak ko sa inyo para mamatay para sa inyong lahat? So that Jesus can be payment for all of your sins. So that you can be right with me. Because God is all about perfection. Heaven is all about perfection. Pag pupunta tayo sa langit, kailangan perfecto ka. But are you perfect? Wala bang kadungis-dungis ang konsensya mo, ang spirito mo, ang kaluluwa mo? Perfecto ka ba? Baka may tumayo dyan, may membro ba tayong perfecto? Wala naman, ano? Napahiya pa ako. No, you are not perfect. Will never be perfect. Because none of us is actually righteous on our own. That is why Jesus had to die for our sins. Ito yung sinasabi ng Panginoon. And Jesus, the one who has no sin, became sin for all of us. He became sin. So that lahat ng kasalanan mo, past, present, and future, somebody has to pay. Sabi ng iba, ay Kristiyano ka na, hindi ka na dapat nagkakasala.
Alam mo, pag nadidinig mo sa Kristiyano, sinasabi yun, Kristiyano ka na, hindi ka na dapat nagkakasala. Ano ibig nung sabihin? Hindi ako nagkakasala. Weh! Di nga! Weh! Hindi ka nagkakasala. Baka sasabihin ni Lord sa'yo. See, every time that we judge people, every time na hinuhusgahan natin yung ating kapwa, at sinasabi mo sa kanya, kaya ganyan ang buhay mo, kasi patuloy ka nagkakasala, sinasabi mo sa kanya, in reality, ako, gayahin mo. Hindi ako nagkakasala. This is what we're saying. Bakit natin sinasabi yun? It is because of our failure to understand. Hindi natin ganap na nauunawaan yung ginawa ni Jesus sa krus. Yun ang pinag-usapan natin last week, so that people may understand that we are saved 100% because of God. Not 99% God and 1% you. Sabi mo, kasi may tulong ako dyan. Niligtas ako ng Diyos, may tulong ako. Ano yung tulong mo? Kasi naglilingkod ako. Kasi nagsaserve ako sa Lord. Kasi nagpipreach ako. Kasi kumakanta ako dito. Kasi talking hands ako. May love meal ako. May part ako doon. That's what we know. Yun ang alam natin. And this is what the world has been telling us all along. And that's why I've been telling you, this is the greatest lie in our churches today. Na unti-unti ina-absorb natin hanggang iyon na yung naging standard. Bakit ka naligtas? It's because of Jesus and me. I have Jesus. Oh yes, I have Jesus. Pero may tulong ako doon. I contributed something to my salvation. Really? Really? May itinulong ka sa pagliligtas ng Panginoon sa'yo? If that is true, then the Bible is wrong. Kung totoo yun, na may tulong tayo sa pagliligtas natin sa ating kaluluwa at espiritu, may ganap tayo doon sa pagkakaroon natin ng buhay na walang hanggan, at hindi ito regalong biyaya ng Panginoon para sa atin, sinungaling ang Panginoon. Kasi sabi ng Diyos, you are saved by grace alone. And look at, this is what the Bible says, in Galatians chapter 1, verse 3 to 4. Grace to you and peace from God, the Father, and our Lord Jesus Christ, who gave Himself for our sins, that He might deliver us from this present evil age, according to the will of our God and Father. This world that we live in is really evil. It is true. Itong mundo na ginagalawan natin, hindi pa ito kaharian ng Panginoon. Bababa pa lang siya to start His millennial reign. Ang ibig sabihin nito, dito sa mundong ginagalawan natin, ito ay dominion ng principalities of this world. Kaya sabi ng Panginoon, di ba, tayo ay makikidigma with the dark principalities, with the principalities of this world. Sino yung mga principalities of this world? Yung mga namumuno dito sa mundo na ito. Yung mga masasama. Evil predominates our world. Alam niyo kasi kung hindi kasamaan ang naghahari sa mundo na ito, sana wala pong krimen. Sana walang nagnanakaw. Sana walang nagugutom. Sana walang gera. Pero ngayon, this is the thing that is dominating our news today. Gera, bagyo, tagtuyo, kawalan ng pagkain, sakit. Kailan kayong makakadinig ng mabuting balita sa news? Pati yung mabuting balita ay ginugulo na. That's why you see many churches, pastors, Christians, fighting one another. Nag-aaway-away, nagdidebate sa internet, sa mga podcast nila, sa news. Nag-aaway-away ang mga Kristiyano. Why even churches are being divided? Many pastors, thousands of pastors are leaving their jobs.
umaalis sa pagpapastor. In the United States, patuloy ang pagsasara ng mga simbahan. Parami ng parami ang mga simbahang nasasara, mas marami pa kaysa doon sa mga natatayo. In England, you know what is the fastest growing faith? Ano yung paniniwalang mas mabilis na kumakalat sa England? It's atheism. Yung paniniwala na walang Diyos. Mas mabilis siyang kumakalat kaysa doon, dumadami kaysa doon sa mga taong naniniwala na mayroong Diyos. So God is telling us, I am the one who gave up myself for your sins. You are saved by grace and grace alone. This is what Ephesians chapter 2, verse 8 to 9 says. For by grace you have been saved through faith. And that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Kayo ay iniligtas ng biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. Hindi ng inyong sariling gawa. Ito ay regalong kaloob ng Diyos. Hindi bunga ng iyong gawa upang walang makapagmamalaki sa Kanya. Kaya yung sinasabi ko, kahit na 1% lang, 1% lang, sabi mo, 99% God ang pagkakaligtas ko, 1% ako. Alam nyo, it takes just one boast. Isang pagyayabang lang. Isang pagyayabang lang upang mabura lahat ang ginawa ng Panginoon sa inyo. The moment that we say that my salvation, ang pagkakaligtas sa akin, ay may bahagi ako, may partisipasyon ako. You are making this verse a lie. Ginagawa na natin kasinungalingan ang Biblia, ang bersikulo na ito na ating binasa. Because our salvation is 100% God. It's all about Jesus, not you. Otherwise, meron tayong ipagmamalaki sa Panginoon. Di ba? In the last days, sasabihin mo sa Lord, Lord, hindi pwedeng hindi mo ko iligtas. Kasi sabi mo, dapat may gawin ako para sa kaligtasan na to. Iyon ang tinuturo sa atin. And we are being told na, sabi kasi sa Biblia, I was hungry, you did not feed me. Sabi, dapat meron kang ginagawa sa Panginoon. But as we have discussed before, what is this verse referring to? Yung sinabi doon ng isa, hindi ba't nagpalayas kami ng mga demonyo? Hindi do not prophesy in your name. Pero sabi ng Panginoon sa kanila, hindi kita kilala. I never knew you. What was the Bible telling us? Ano yung sinasabi ng Biblia doon? Ito ba yung tungkol sa kasalanan ninyo? Ibig sabihin ba, kilala ka ng Panginoon ngayon? Nagkasala ka? Tinalikuran ka na ng Diyos? Diba, nakilala mo yung Lord? Diba? Sinuko mo yung buhay mo sa Panginoon. Kaya lang, dumaan ka sa pagsubok, nagkasala ka. Tatalikuran ka ba ng Diyos? Parang tayong mga tao, pag inaway mo ko, huyo ka sa akin. Uso sa atin yan eh. Huyo ka. Ano ibig sabihin? Hindi na kita kilala. Iisnabin na kita. Kapag ginawan kita ng mabuti, pagkatapos iyan ang ibabalik mo sa akin, wala kang utang na inside. Walang utang na loob. Di ba? Anong sabi mo sa kanya? Wala ka na. Putol na ang ugnayan natin. Huyo ka sa akin. And we think God is like that. Pag nagkasala ako, huyo na ako sa Panginoon. Hindi niya na ako kilala. But that's not what the Bible is saying. Pinaliwanag ko na sa inyo noon to. Ang pinag-uusapan dito sa verses na ito are the false prophets. Are the false prophets. Because sinabi ng Panginoon dito, I never knew you. Ibig sabihin, ni minsan, hindi sila nakilala ng Panginoon. Ikaw, kilala ka ng Diyos.
And the Lord said, nothing can separate my love for you. Wala nang maghihiwalay sa pag-ibig ko sa iyo. Kasi kilala ka ng Panginoon. But these false prophets, na nagkunwari lang, na nagprophesy sa pangalan ng Diyos, nagpalayas di umano ng demonyo sa pangalan ng Diyos. Yung iba nga sa kanila, appointed son pa of God. Diba? At kung ano-ano mga titulong ibinigay sa mga sarili nila. Pero nangungulekta ng milyong-milyong piso para sa mga tao. Ito yung sinasabi ko last week. Diba? Yun, kunyari magpe-preach, kunyari magpe-pray, pero lahat may presyo. Bigyan mo akong 500, pe-pray over kita. Diba? Gawin mong 1,000 yan, i-anoint pa kita ng oil. Pag naging 5,000 yan, magpo-prophesy ako sa iyo. Mag-i-speaking in tongues pa ako habang nagpo-prophesy ako sa iyo. Diba? And there are so many, mga racket na ginagawa, yung racket yung relihiyon. Parang yung kaligtasan natin, lahat may bayad. May bayad yung langis, may bayad yung handkerchief, may bayad yung kung ano-ano mga parapernalya na binibigay sa inyo. Sa Biblia ba, nabasa nyo si Lord, si Jesus, nagbenta ng kung ano-ano para sa kaligtasan niya? Hindi, wala siyang binenta. Pero bakit maraming churches ngayon na dahil binibenta? Anong ginawa ni Jesus? Namigay. He gave away food. Now you understand why in this church we're giving away food? Nauunawaan nyo na ba? Bakit dito sa simbahan natin namimigay tayo ng pagkain from the very beginning? You will notice that our church has been giving away things, food. Why? Because Jesus did that. Kasi si Jesus ginawa iyon. Namimigay siya ng pagkain, pinakakain niya yung mga nagugutom. At yung sinasabi sa Biblia, na ako'y nagutom, pinakain niyo ako, ako'y nauhaw, pinainom niyo ako, inasa kulungan, dinalaw niyo ako, ako'y nagkasakit, pinagamot niyo ako. What was Jesus referring to then? Sabi ng Panginoon, and He turned to the righteous. Hallelujah. And He turned to the righteous and He said, I was hungry and you fed me. I was thirsty. You gave me water to drink. I was naked and you clothed me. I was in prison and you went to me. Nasa kulungan ako, dinalaw niyo ko. Kanino niya to sinabi? To the righteous, ang sabi ng Panginoon. To the righteous. Ito ang sinabi ng Diyos. And who will be righteous sa mata ng Panginoon? You, who has accepted the Lord Jesus as His Lord and Savior, because His death became the righteousness of God in you. Amen? Now, do we get it? Nakukuha na natin ito ngayon. I am righteous not because I am good. Hindi ako titignan ng Panginoon, pinakain mo ko, ang dami mong ginawa para sa akin. No. As we have said before, lahat ng ginawa natin ay bunga ng pagkakaligtas ng Panginoon sa atin. At hindi tayo iniligtas ng Panginoon dahil ang husay-husay natin. Ang ginagawa natin ay bunga ng pagliligtas ng Panginoon. This is the fruit of that salvation that was given to us by God. Dahil inireserve na ito ng Panginoon sa inyo. This good works, yung mabuting gawa na ito, inialay na yan, inilaan na yan ng Panginoon para sa iyo. Dadaanan mo yan the moment that you accepted Him as your Lord and Savior. Dahil si Jesus ang iyong Diyos, ikaw na ngayon ay makatwiran sa mata ng Diyos. Now you have the righteousness of God. At ikaw yung sinasabi sa Biblia na ako'y nagugutom, pinakain
mo ako. Amen? And so for our kids here, kayo mga bata na nagpunta dito sa church at kayo ay nakakain dito ng libre, alam niyo ang dahilan kung bakit nangyari yon? Si Jesus ang dahilan. Hindi kami ang nagpapakain sa inyo. Alam niyo kung sino? Si Jesus ang nagpapakain sa inyo. Everything that happens in this church is not because of our own ability. Hindi sa husay ko, sa talino ko, hindi sa pera nyo at gawa ninyo. No. It's all about God. Because the moment these children steps here at kumakain sila sa lugar na ito, we are not feeding children. Sinong pinakakain nyo? It's Jesus. It's Jesus. Yan ang sinabi ni Jesus sa atin. Ano man ang gawin ninyo, whatever it is that you have done to the least of my brethren, of your brethren, you have done it unto me. Ano man ang ginawa ninyo na mabuti sa inyong kapwa, hindi nyo sa kanila yung ginagawa. Ginagawa nyo yan sa akin. And this is our motivation for doing these things. Kaya natin ito ginagawa, mga kapatid. Hindi dahil sa naaawa tayo sa bata, naaawa tayo sa mahirap. No. It is part of it. It's yung nagtutulak sa atin. But the primary motivating factor is that the moment you see these kids, pag nakikita mo ang mga batang ito, pag nakikita natin yung mga prostitute doon sa mga bars, yung mga babae na naroroon, sinong nakikita natin? Hindi sila. We see Jesus. Nakikita mo si Jesus. Bakit? Bakit si Jesus ang nakikita mo? It's because the righteousness of God is already in you. The righteousness of God is already in you. At dahil doon, kaya ikaw ay naligtas. Kaya ikaw ay maliligtas. It is because of this one thing that our God did, that Jesus did for all of us, na siya ay naging kasalanan para sa ating lahat. This is the significance of God dying for us. Itong dahil ang pinakamahalagang balita ng kamatayan ni Jesus. That I am now right with God. Ayos na kami ng Panginoon. Now, it is easier to understand. Mas madali ninyong maintindihan yung sinasabi ng John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, that whosoever shall believe in Him shall not perish, but shall have eternal life. Sapagkat mahal ng Diyos ang sanlibutan, at ibinigay niya ang kanyang kaisa-isa at bugtong na anak, upang ang sinumang manampalataya sa kanya ay hindi na mamamatay, bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Now, it's easier to understand. Bakit ako lalapit kay Jesus? Anong dahilan kung bakit siya ay namatay? It's so easy. Gusto ko ng buhay na walang hanggan? Manampalataya kayo kay Jesus. That's it. It's that simple. Huwag niyo nang pakomplikaduhin pa yung buhay ninyong komplikado na. Amen? Life is very complicated. Napakahirap ng buhay. Pero tayo, mas gusto natin, kinocomplicate pa natin lalo yung buhay natin. Pinapadami natin yung rules na
Sinabi ng Panginoon. Sinabi na ng Diyos, itong kailangan. Sabi mo, hindi, dagdagan natin. Damihan natin. Huwag lang pananampalataya. Dagdagan mo ng gawa. Damihan mo yung gawa. Ngayon, dinagdagan na ng gawa, dinagdagan pa ng sakramento. May mga sakramento pa ngayon. Kaya kailangan, bago ka makarating dun sa langit, babasbasan ka ng ganito, may binyag, may kumpil, may anointing of oil, everything, ang dami. The problem with all of these sacraments that they're saying, lahat ito may bayad. That is true. Dinaanan ko yung mga sakramento na yun eh. Kahit nung elementarya, may contribution pa rin eh. So may bayad. So ibig sabihin kung wala akong pambayad, hindi ako maliligtas. But that's not what the Bible says. Hindi ito sinasabi ng Biblia. The Bible says it's free. It's a free gift from God. Biyaya ito ng Panginoon. Libre, walang bayad. Because when Jesus died for me, ginawa niya ito voluntarily. Walang kondisyon. No condition at all. Ang ginawa lang niya is that He prayed to the Father and He said, "Let your will be done." Mangyari ang gusto mo. That's what Jesus said. And that's exactly what happened. Nangyari yung gusto ng Panginoon. Jesus ay kailangang ipako sa krus para sa iyo, para sa akin, para sa paghuhugas ng lahat ng kasalanan natin. Bawat isa sa inyo na naririto, hindi aksidenteng naririto kayo. One way or the other, Jesus called you. At ang sabi ng Panginoon, no one can come to me unless you are drawn by the Father to me. Hindi kayo makakalapit sa Ama. Hindi kayo makakalapit kay Jesus. Kahit kay Jesus, hindi kayo makakalapit. Hanggat hindi kayo tinatawag ng Ama papunta sa Kanya. Amen? Kaya yung sasabihin mo, may participation ako, naglakad ako papunta kay Jesus, Pastor. I was the one who walked and went to church. No! No! You did not walk to church. Hindi ka naglakad papunta sa church. Tinawag ka ng Ama papunta sa Kanyang anak. It's not an accident. You were called. Tinawag ka, kapatid. You are here for a reason. You are here for a purpose. It's because God loves you. Whew. Grabe. That understanding, maunawaan lang natin yun. Na kaya ka naririto. Kasi mahal ka ng Diyos. Ayaw niyang malayo ka sa Kanya. That's why, kahit na kaninang umaga, nag-iisip ka kung pupunta ba ako o hindi. Magbibihis ba ako o hindi. Nakita mo na lang yung sarili mo, naliligo ka ng maaga. Kahit linggo ngayon, sabi mo, exempted ako sa ligo. Nagulat ka, naliligo ka. Hinahanap mo yung polo mong kulay blue na nasa ilalim ng cabinet. Nasaan ba yung kulay blue ko na? Because mayroong parang tumatawag sa'yo. Somebody's calling you and you could not explain it. Tama? Somebody's calling you, may tumatawag sa'yo, hindi mo lang mapaliwanag kung sino.
But you know deep inside of you, there is a call. And Jesus is that voice. Jesus is asking you, tinatawag ka niya, halika. Come to me. Pagod ka na? Nahihirapan ka na sa buhay mo? Marami kang alinlangan sa iyong isip, marami kang problema, marami kang mga kung ano-anong mga burden na bitbit mo, may sakit ka, may sakit ang anak mo, may sakit ang tatay mo, ang nanay mo, wala kayong pera, puputok na yung utak mo kakaisip sa mga problema mo. Marami kang kasalanan, marami kang pagkukulang, prostitute ka, drug addict ka. And yet, Jesus is calling you. Kaya lagi kong sinasabi sa inyo, once you are here, I don't care where you came from. I don't care about your sin. Because it is my Father who called you. It is God who called you, not me. I did not invite you. It is Jesus who invited you. So when you come, we welcome you. Because it is God who called you here. Dahil ang Diyos ang tumawag, sino ako para tumanggi sa iyo? Connected in churches. Tinatakwil sila sa maraming mga simbahan. Prostitute, hindi bawal dito yan. Drug addict ka, ayusin mo muna yung buhay mo. Tapos pumunta ka dito. Ayokong makikitang may drug addict na pumupunta sa church. Ayoko makitang maraming may kasalanan pumupunta sa church because this is a place of the righteous. No! No! God did not come here for the righteous. God came here for the sinners. Kasi marami tayong pagkukulang sa Panginoon. And yet, siya pa rin ang lumapit sa atin. Sabi niya, He reconciled Himself with man. He reconciled with us. Paano nangyari yun, Lord? Ako ang may kasalanan. Pero bakit ikaw pa yung lalapit sa akin? This will show you gaano ang pagmamahal ng ating Ama sa langit. Ikaw ang may kasalanan. Siya pa yung lalapit sa iyo. Sasabihin niya sa iyo, okay lang ito. Okay ka lang. Akin ka. Mahal kita. What kind of love is that? Walang ganun sa mundo. Tama, walang ganun sa mundo. Sa langit meron. It is only our Father who can love us like that. Siya lang ang makapagmamahal sa atin ng ganun. That's why if in other churches the sinners are being rejected, call them here. Call them here. Kung makasalanan ka, kung madumi ang buhay mo, I'm willing to sit down with you. Uupo ako sa tabi mo. Pag wala nang gustong tumawag sa iyo, umimbita sa iyo, punta ka sa church na to. Tatabi kami sa iyo. Uupo kami sa tabi mo. Magpupuri kami kasama ka. Why? Because it is God who called you, not me. Not me. Hindi ako ang tumawag sa inyo. Ang Panginoon ang tumawag sa inyo upang matunghayan ninyo ang katotohanan ng pag-ibig niya. Mahal na mahal kayo ng Panginoon. Mahal na mahal kayo ng Panginoon. Hindi niya kayo bibitawan. Maniwala kayo. Hindi kayo bibitawan ng ating Panginoon. Gusto niyo ng pruweba? Let's look at this cross. 2,000 taon ang nakakaraan. There was a man who was nailed in this cross. May ipinako sa krus na ito. Isang taong walang kasalanan, anak ng Diyos,
given up for you. Tignan niyo kung patas ang pagtitimbang. Anak ng Diyos, ako. Pero bakit parang ang timbang ko ay kawangis ng timbang ni Jesus? Para isuko ng Diyos Ama ang kanyang anak para sa akin. Yan ang magpapakita sa iyo kung gaano kalawak ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kung nakakalimutan mo ng mahal na mahal ka ng Diyos, punta ka sa church na ito. Tingnan mo to. Tingnan mo yung krus na ito. This is His reminder to you that He loves you so deep. Na mahal ka ng Diyos. Higit pa sa iyong inaasahan. Let's all stand up and pray. Hallelujah. Lord God. Oh, Heavenly Father, thank you, God, for speaking with us today. Salamat sa pagkausap mo sa amin, Panginoon. Salamat sa mga kaluluwang dinala mo sa lugar na ito. And I know you brought them here, dinala mo sila rito sa isang espesyal na dahilan. Upang marinig nila ang tinig mo. Ang paalaala mo sa bawat isa sa amin. Na mahal mo kami, Panginoon. At kailanman hindi mo kami tatalikuran. Hindi ang aming kawalan ng anuman sa buhay, hindi ang aming kasalanan ang mag-aalis sa amin sa pag-ibig mo. Oh yes, Lord, we admit to you. Inaamin namin sa iyo, O Diyos, ang dami-dami naming pagkukulang. Bagamat sinasabi namin sa iyo, O Diyos, na kami ay tapat sa iyo, magtatapat sa iyo, maglilingkod sa iyo. Alam mo, O Diyos, ang kahinaan ng aming puso, ng aming katawang lupa. Alam mo, Panginoon, ang kababawan ng aming pananampalataya. Nakikita mo, O Diyos, nadidinig mo ang bawat galaw at asal namin sa isa't isa. Higit sa lahat sa iyo. And we are totally unworthy, Lord. Hindi kami karapat-dapat ng pag-ibig na ito. Pero dahil sa ginawa ni Jesus para sa aming lahat, na siya ay naging kasalanan para sa amin, na siya ang naging kabayaran ng lahat ng aking pagkukulang, mayroon kaming karapatang tumayo sa harap mo ngayon, O Diyos. Humarap sa iyo upang magpuri, sumamba, humiling, maging saksi. And we thank you, Lord God, for this immeasurable love, Panginoon. Hindi ko talaga maintindihan ang pag-ibig mo na ito sa amin. Pero salamat o Diyos. And we thank you, Lord God, for these children, Lord, yung mga batang ito na dinadala mo sa simbahan na ito. Bilang maliliit na bunga, Panginoon, na alam namin balang araw, yayabong din ng malalaking mga puno na magiging limliman na maraming mga taong naghahanap sa iyo, nasusugatan, napapagod, nahihirapan.
Hayaan mo ang bawat bata na ito, Panginoon, na naririto ay maging larawan ng pag-asa, ng pag-ibig mo, ng pagliligtas mo. Ehemplo ng ikalawang pagkakataon, pangatlo, pang-apat, pang-lima, walang dulong pagkakataon na binibigay mo sa amin. Let our lives be changed, O God, in preparation for your arrival. Narito kami, Panginoon, masugid na naghihintay sa iyong pagbabalik. Because we know that only with you can we have a pain-free life. Isang buhay na walang sakit, walang karamdaman, walang luha. At ikaw ang hinihintay namin, Panginoon. Lampasan mo, O Diyos, ang lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, ang lahat ng aming kahinaan. At tignan mo at saliksikin ang laman ng aming mga puso sa oras na ito, Panginoon. At ang pangalan mo ang naroroon. Ikaw lang ang aming Diyos. Ikaw lang ang aming tagapagligtas. And Lord, we pray for all of the families that are here. I pray, Lord, for all of the families that are here. Gamitin mo sila, Panginoon, upang saliksikin pa ang mga taong nais mong ipatawag. Gamitin mo kami, Panginoon. Gamitin mo ang aming katawan, ang aming tinig. Everything that we have, our resources, use it, O God, so that your will may be accomplished. At ang nais mo ang mangyari. Ang lahat ng tao makilala ka, sumampalataya sa iyo. Salamat, O Diyos, sa walang hanggang pag-ibig mo. Ito'y dalangin namin sa dakilang pangalan ng aming kaisa-isang Diyos, Hari at Tagapagligtas, ang iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Hallelujah! Praise God!